Good day po sa ating lahat. Muli magbigay tayo ng reaksyon ukol dito sa nangyayaring digmaan sa Israeli. Sa analysis natin, may bansang magiging happy dahil sa digmaang ito. Ang tinutukoy natin ay ang China. In fact, ang kanilang pinuno ay nagbigay na ng mensahe na kina-congratulates yung mga Palestino sa kanilang ginawa. Okay? Ngayon, going back to the question, bakit kaya happy ang China sa mga nangyayari? Okay, so ito ang ating pananaw. Okay, dahil sa digmaang sa Israel, gagastos ng malaki ang United States in terms of military resources at saka financial resources na rin, ano? Hindi maiwasan yan dahil ang Israel ay malapit na kaalyansa ng Estados Unidos dyan sa Middle East. Para ito yung little brother niya dyan sa Middle East. Okay. So, in fact, kahapon, mayroon ng pronouncement ang presidente ng Estados Unidos na si President Biden na on the way na yung tulong militar sa mga Israeli. In fact, yung kanilang aircraft carrier na Gerald Ford ay nandyan na. So, malaking tulong yan sa Israel. Yan ang magsasabing, halimbawa, may mga ibang bansa na maki-interfere. Oops, huwag kayong lalapit dahil yan, otherwise, they will suffer the consequences. So, ganun ang pananaw natin. Ayan. Kasi talagang parang big brother ng Israel ang United States. In fact, yung alam ko yung mga factory ng mga armas na nandiyan sa Israel ay finance partially ng mga Amerikano. So may combination of financial resources ang Israel at saka ang United States. Okay, ganun yan. Ngayon, bakit going back to the question, bakit happy ang China? Okay, ito. Dati dalawa lang yung region na yung dalawa yung major region na pinaglalaan ng resources ng United States. Yung doon sa Ukraine na talagang alam natin na maraming ibinibigay na suporta in a form of arms, at saka dito sa Indo-Pacific area, particularly dito sa West Philippine Sea. So yan, in fact, dito sa Pilipinas mayroon ng itinayong mga IDCA sites, pagkatapos yung mga operation nila dito sa Japan, sa Taiwan and so on. So talagang maraming resources ang napupunta sa mga region na ito. Okay? At saka marami na rin na balita na ang Estados Unidos daw ay naghihirap na rin siguro dahil although ito ay mga conspiracy theories lamang kasi din yan, ang United States ay hindi mo mautak din ang mga Amerikano, so hindi mo
kanyan, hindi yung mga ginagawa nila usually calculated rest. Alam nila yung advantage, alam nila yung disadvantage and so on. Parang pinapag-aralan maigi in such a way na at the end sila yung mananalo, ano? Okay. Ngayon, going back, ah bakit happy ang China? Balik sa question, ano? Okay, ito. Kung dati-dati, dalawa lang ang kanyang sinusuportahan in terms of military resources at financial, ang Ukraine at saka yung sa Indo-Pacific. Ngayon, tatlo na. Okay? Kasama na yung sa Ukraine, sa Israel. So, madadagdagan yung kanyang gastos. Ngayon, kung hindi siya mag-give ng additional resources, then posible yung tulong sa West Philippine Sea at sa katulong sa Ukraine ay babawasan para may maibigay siya dito sa mga Israeli. Kaya naisip ng mga Chino, okay, that is a good thing dahil yan, medyo hihina ang kalaban dito sa Indo-Pacific. Ngunit hindi rin tayo sigurado as I mentioned earlier. Dahil ang mga Amerikano nga talagang iniisip nila yan. Although sana talagang hindi rin ma-bankrupt ang Estados Unidos dahil sa mga digmaang ito. Sa pagkakalam ko, marami na rin ang kumukontra sa, halimbawa, sa Ukraine. But then, siyempre, tuloy-tuloy pa rin in the name of democracy. Pero the best thing sana, talagang ang China at ang United States ay hindi makipagdigma sa isa't isa. Pagkatapos yung mga ibang bansa naman ay ganun din. So, tayong mga Pilipino naman, talagang tutukan natin ang mangyayari. Halimbawa, liliit yung suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas. At least, we have to do it alone na madipinsan ng ating bansa laban sa mga Chino. Anyway, mayroon naman tayo iba pang mga alyansa like Japan, South Korea, Australia, Canada, yung European Union, Taiwan, at saka iba pang mga bansa na gustong maging tahimik ang daigdig. Okay? So that's all. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. At the same time, magbigay na rin ng comment para mas ma-improve natin ang ating vlogging style. Muli, salamat at mabuhay tayong lahat.